Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Pero ngayong araw na ito, bago tayo magkwentuhan, makinig po muna tayo sa magandang balita. Pangungunahan ng probinsya ng Pampanga ang Dayo 2015, isang malaking pagdiriwang sa mga indigenous people ng bansa. Ang nasabing pagdiriwang ay inihanda ng Subcommission on Cultural Communities and Traditional Arts ng NCCA. Ang Dayo Festival ay taunang ipinagdiriwang kaugnay ng National Indigenous Peoples Month tuwing Oktubre. Ito ay magaganap sa ika-15 hanggang ika-17 ng Oktubre taong kasalukuyan sa mga lungsod ng Angeles at San Fernando, Pampanga. Ang pangbungad na seremonya ay sa ika-15 ng Oktubre na magaganap sa Bayanihan Park, lungsod ng Angeles, kung saan magsasama-sama ang mga kinatawan ng indigenous people ng bansa, suot ang kani-kanilang tradisyonal na kasuotan. Ang tema sa taong ito ay katutubong kaalaman para sa kalikasan at kapayapaan. Inaasahan dito ang isang exhibit kung saan ipapakita ang kani-kanilang tradisyonal na kasuotan at manlilikha ng bayan crafts. Kaugnay nito, magkakaroon din ng IP Summit sa San Fernando, Pampanga kung saan tatalakayin ang mahalagang usapin tulad ng IP rights, environmental issues at promosyon ng kapayapaan at pagkakaisa. Ito po si Chinchin, naghahatid sa inyo ng Bright News ngayong tanghali. Salamat, Chin. Ang galing, may balita na tayo. Ako po si Karen para po sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Dito po sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. At ito naman po si Among Jin, ang inyong kakwentuhan. No? Huwag po kayong mabahala, hindi po ako pinalitan. Ang hirap niyong palitan, Amo. Yung pong kay Chin, yun ay balitang current events. Yes, current events. Yung sa amin naman po ay kwentuhang chismisan. Uy, Karen. Po. Sasali ka ba sa Dayaw Festival? Dayaw yung binalita yung po binalita ni Chinchin. Anong isusuot mong katutubong kasuotan mo? Aba, di yung kimono po ng lola ko. Pag sinabi mo naman kasing indigenous, Among, di ba? Yung ethnology o yung... Bakit tayong mga Kapampangan ay ayun. ethnic group din tayo, no? Yun yung ethnic group. Alam nyo, Among, nung isang beses, nung nasa Mindanao po ako, di ba sa Mindanao, lumitawid lang ng kalsada, ibang ethnic group na mga lumads, kung minsan, no? yung mga lumad, kanya-kanyang tribo yan. Tinanong ako, kasi siguro, iba yung itsura ko. Yung tanong nila, anong tribo ka? Eh, hindi ko alam kung anong isasagot ko. Alam po ninyo, anong sinagot ko? Kapampangan. Tama naman yun siguro. Sabi nila, Kapampangan, saan yon? Sa Luzon po. Kasi tayo pag sinabing tribu, maski na ngayon, no? Pag sinabing tribu, maski sa, pag may makita kang tribe, ilarawan mo ang isang tribu, minsan gagawin sa'yo, mga nipahat, tapos may mga taong may buto ng manok sa ilong, ano, yung mga native. Oo. I think ngayon lalo na sa panahong ito, no, we have also to be open kung maski tawagin natin silang indigenous group. Kung ilalawak mo din yung mga ethnicity na yan, tayo din no? Exactly. Napadami nga lang tayo. At saka sa totoo lang, maski yung mga kapatid natin, kung tawagin natin ay mga Aita, no? Yung mga kulot, dala-dala na rin ang sasalita natin Opo. Di Kapampangan na din sila. Well, dapat siguro isang beses wag natin pasukan yan kasi yan ay hindi natin expertise hindi tayo. Talaga, pero mga komentarista lang tayo dito. Ang ibig ko lang sabihin, Amo, kasi pag pinag-uusapan natin yung mga Hudyo, may mga Samaritano, may mga kung ano-anong mga
mga tribo-tribo din nung the tribes of Israel. Oh, yeah. So, isang beses siguro kailangan. Sa bagay, papasok na po tayo dyan sa kwentuhang yan eh. Ano yung Santa Iglesia? Sino yung mga Yes. Katoliko? At saan nagsimula yung mga Katoliko? Di ba Right. yung mga tribo-tribo din yan? Oo. Andun yan Pero, eh. ayan. Pero ngayong araw na ito, iba muna yung pag-uusapan natin. May katuloy pa eh. Ano nga po yung kapistahan natin ngayon? Oy, the feast of Our Lady of Fatima. Mhm. 101 years ago. Oh, eksakto, 101 kasi 215 years eh. ago. 1914 yan eh. Ay, no, 1917 pala. Sus Maria, baka pilit pa kasi yung 1914 ang nasa sa isip ko. May isa kasing ayoko na lang sabihin. 1917, opo. 98 years ago Mhm. na officially mismong Inang Birhen Maria sa lugar na tinatawag nating Fatima sa Portugal, sa araw na ito ay pinakilala niya ang kanyang sarili. Mhm. Di ba among nagsimula? Kailan po nagsimula yung mga apparitions? Di ba parang Mayo yata eh. Oo, At hanggang 13th of May hanggang 12th of October. yung tawag po yata dyan, among, kung sa sine yan o sa libro, denouement ba? Tama po ba yun? Yung parang paunti-unti Mm-mm. na parang rosas. Denouement. Oo. Denouement. Oo. So, Hindi- paunti-unti, pinapakilala niya. Kasi syempre nga naman, kung mga bata yung kausap mo, hindi mo siguro sila dapat na bubulabugin muna. Huwag mo silang bigyan ng theological treatise kagad. No? So, ang ating mahal na ina, paunti-unti yung kanyang pagpapakilala. Ilang buwan din po yun, among. Matagal-tagal din. From May to October, Mhm. 4 months, no? May, June, July, August, September, October. 5 months. 5. Yes. So, 6. Yung 5 to buong 6. period na yun. Ngayon, Opo. finally, sa ika-13 ng Oktubre, ang 13 de Mayo. Yan, alam mo, kanta tayo dyan. Yung 13 yung Mayo, Yung- King Cobadera. Kinanta po ni Satchon kahapon at O ni yan, Among Joel. inawit lang niya. Okay, Siyempre, good. alam naman ninyo yung tandem na yon. Right. Hindi tayo pwedeng pwedeng Nauunahan nila kagad talaga ako. Mas Siyempre. pagdating sa awit. Kaya lumalabas ako, tsuruwa na lang ako. Chuwari wap. Among kasi Lunes naman po yung schedule ng dalawang Dapat yun. palitan. Lagay natin sila sa Biyernes. Mauuna pa rin po kasi yung susunod na linggo na kapistahan yung ikakanta nila nun. Oo. Well, yun po ang dakilang araw na ang Our Lady of Fatima finally fulfilled her promise to the 3 children at sinabi niya kung sino siya. Mhm. And for the first time ever, the Holy Mother, the Blessed Mother, introduced herself as, I am the Lady of the Rosary. Lady of the Rosary. Mhm. Ibig sabihin, Yo soy la Señora del Santo Rosario. ang Birhen Oo. ng Santo Ng Rosario. Santo Rosario. Bakit among, kung babalikan po natin, no, yung Santo Rosario, hindi naman nagsimula nung 1917. Hindi. Nagro-rosaryo na sila. In fact, may ano na tayo, no? May tradisyon na, may devotion na sa Holy Rosary. Yun naman ay yung mga panalangin na idinulot sa atin, what was passed on to us also by the same Blessed Mother. According to the traditional kwento, it was handed down to Saint Dominic, no? Although that is a little may pagka-apocryphal ng kaunti yun. Pero ang importante doon ay yung nandun na yung revelation, nandun na yung devotion, nandun na yung pagmamahal sa ganitong uri ng panalangin, no? Na pagdedebosyon sa Inang Birhen. And we were already calling it the Rosary. In fact, in 1700s, no? Si Pius V, dineclare na niya yung Feast of the Holy Rosary, which is October 7, yung October exactly 7, almost a week ago. No? Opo, yung pinagpistahan natin. Yes. Pero tayong tumatawag sa Rosary, tayo mismo. But itong si Birhen ng Fatima, siya ngayon nagpakilala at sinabing siya ang Nuestra Señora del Santo Rosario. So, para bang ito yung first time na sa by revelation, direktang sinabi ng Birhen yung kanyang titulong yon. No?
Kaya isang napakadakilang araw. Kaya nga kanina din, no, aparte sa mga misa, doon po sa ating museo ay binuksan natin ang isang napakaliit ngut napakagandang exhibit, no, display. Balita ko may mga napupuyat sa pag-aayos. Ay, oo. Ako hindi. Ay, kayo Silang po hindi. napuyat. Kasi Ay, ako, talaga naman. nagdidirect lang ako. Mukhang si Alvin mukhang panda mamaya. Yes. Kaya, ayun, ang guest namin kanina, mga grade 5 at mga grade 6 students ng UA grade school ng University of the Assumption. Tuntua ako kanina kasi they were very curious. Ang ginawa nila by 10 o'clock kasi yung opening. Ginawa nila, nagrosaryo muna sila ng 9:30 sa chapel sa baba. Tapos, bumaba naman ako. I greeted them and then I gave them some talk about the exhibit plus the rosary. Tulad ng sinabi, hindi ko binigla yung mga bata, no? So, I had to... Ang gandang kausap. Kasi pagpasok ko, tumayo lahat sila. Tapos cute. yung good morning minister, ano ba ito? Servant of God. Ay, kaya ko si Escriba de Balaguer ako. Yun po yung sinabi sa inyo? O ganun, that's how they greet. And how are you? And you're pleased to me. Cute. Mga ganun. Hindi ko lang mamemorya, but it was a beautiful. Maganda yun. Tapos nakatay, sabay-sabay sila na. So ako naman, sumagot, I'm fine, thank you, and how are you? And we're fine. So we are all fine. Please be seated. Thank you. Aba, Ayun. how polite. Very, very, very polite. And then, then I told them, then sabi ko, pag pumanik kami sa taas, may mga, may mga ibang guests na tayo. Meron yung PPC ng Tokwing Community was there. Syempre. Yung ilan nating mga kolektora sa simbahan, Opo. kalimutan ko na yung pangalan ni Atche, yung parating isa sa mga the best na kolektora doon, saka yung kapatid niya. No? The best talaga. Titinda sa palengke yun. They took some time off. Tapos, andun din sila, nauna yung mga ibang matatanda, hindi na nila hinintay. And pagpanik namin sa museum, nakaayos na, we sang a hymn to Mary. I forgot the name, that title of that hymn. Yung awitin ng Ave Maria. Yung kanta po ni yung Santo Jesuit Rosario yata yata. yun Si Jamie siya ba yun? Okay. Rivera. At parang kinanta din na Satch kahapon yan. Okay. Yun ang inawit nila. And then, we recited the Hail Holy Queen. At we blessed and opened the exhibit. At nandun na. Mga bata, alam mo naman, no? Curious yung mga yan. Father, ano po ito? So, we showed them po, yung pong show, yung pong exhibit is, we presented a little about the history ng Holy Road. Just a big reminder. Tapos, visual ito, yung mga iba't ibang uri ng mga rosaryo na gawa sa mga iba't ibang material. From paper to wood to stone to precious stone to most precious metals, no? Aba, talaga namang animal parts like bones, no? And yung shells. Well-oriented naman po pala yung mga batang yan ngayon. And doon ko lang kanina na-realize yun. Alam mo, ang rosary yata, apart from the food that we eat, is one of the things na almost available in all materials. Ginagawa siya. Kahit po, yung mga rosaryo nakikita ko kung minsan made out of shoelaces. Ooh. Yung ginagawang beads. Diba nakwento ko sa iyo si Fray Gregorio Antomin, yung Dominican, telephone wire. Rubber band. Kakaiba din. Tali. Then, sabi ko nga, from buto, simple bato, mga plastic, mga papel, no? Which reminds me also, nabanggit ko na rin noon yung sa San Matias ngayon, still ongoing pa yung kanilang paligsahan sa paggawa ng rosaryo. They have a rosary making contest. Punta nga tayo dyan isang beses. Ay, sana kung bidahin ako maging judge. Ayan. Sana may nakikinig ngayon, no? May kumagat. Mababa lang naman po ang talent fee ko, no? Mamaya, text natin si Among Bong. Pero para po sa ating listeners, kung nais ninyong sumali sa ating kwentuhan ngayong araw na ito, ukol sa Santo Rosario o sa Fatima, kung kayo ay may gustong ibahagi sa atin, mag-text lang po lamang dito sa numbers na ito. For Smart subscribers, 0918-351-8282, 0918-351-8282. For Globe subscribers, 0917
0917-363-3738. 0917-363-3738. For Sun subscribers, 0923-231-4124. 0923-231-4124. Kung nais po ninyong ibahagi yung inyong mga kwento o mga tanong, text lang po kayo habang tayo nakikinig sa isang magandang tugtugin. Nagbabalik po tayo dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Among, yung kinukwento nyo kanina, naalala ko lang yung paggawa ng rosaryong yan. Nung bata pa po kami, grade school, tinuruan kaming gumawa ng mga rosaryo Pero karugtong yan ng Month of the Holy Rosary. Yeah. Tapos yung gagawin mong rosaryo ipamimigay sa mga ibang tao, no? Opo. At una, kailangan daw, sabi nung nagturo sa aming gumawa ng rosary, mga teachers namin, each time you place a bead, dapat may kasamang dasal. Yes, may dinadasalan intention. mo na. At the same time, nakakapag-rosaryo ka pa, no? Kaya kahit, syempre, pag gawa ng grade 1, grade 2, grade 3, hindi ganun kaganda. Syempre, kung chain, medyo baluktot, adapin. O pakli-pakli. Pero iba iba yung nandun. Hanggang ngayon, alam ko, nandyan pa po yung rosary ginawa ko na hindi nga ganun kaganda, pero may value. There are many ways of, mga lines of expertise, kumbaga, sa paggawa ng rosaryo. Mayroong mga magagaling sa paggawa ng rosaryo sa pagbubuhol lang ng mga nylon cords, no? Beading. Meron namang magaling sa paggawa din ng mismong chain, no? Opo.
mapinong klaseng chain yon. O kaya kung ako naman, dahil hindi na ako masyadong matagal na akong hindi mahirap kasing gawin yung chain, yung 8 chain na ginagawa namin. Bumibili na ako ng prefab na chain. Pinuputol na lang yun. Tapos dinudugtong na lang sa beading yon, no? Pag ganon. Pero among yun nga yung paggawa ng rosaryo yan, isang debosyon din. Oh, yes. Yung sabi po ninyo na pupuntahan natin sa San Matias. Oo, yung nga sa San Matias meron silang ewan ko ilang milyon kaya ang first prize doon, ano? Milyon talaga. Aha. Meron sila, maganda yon. It's a good, at the same time kasi it's reawakening sa mga tao. Hindi lang yung kahalagahan ng rosaryo, kundi pagpapalaganap pa ng debosyon nito. At ano pa ang pinakamagandang pagpapalaganap, kundi yung ikaw mismo ang magbibigay at gagawa ng mga rosaryong pamimigay mo, no? Mm-hmm. It's a beautiful practice, no? Kaya sige po, basta yung mga may interest po kayo, kung pasyal po kayo sa museum, pwede naman. Open naman yun eh. Among balikan natin ng konti. Mamaya talagang kailangan nating i-anunsyo at pag-invite yung ating museum exhibit. Pero ngayon among iniisip ko, yung pag-appear o yung pagpapakita ng ating Inang Birhen sa Fatima, 'di ba sabi nila yun yung simula ng conversion ng Russia? Ano po yun? Ang tagal muna 'di ba yung Russia kailan lang naman bumagsak eh. When you say conversion naman hindi naman finished product yun eh. It is a process. No? It's a process ang conversion. Hindi naman yung immediate. Converted na Russia. You remember, Russia has always been a Christian country. Yes. Na ano lang, conversion ngayon is parang mapalalim pa yung kanilang pananampalataya doon sa kanilang mga historical changes and development sa kanilang buhay, no? Opo. Yung consecration of Russia to the Blessed Mother, yun ang isa doon sa mga hiniling ng Fatima, no? Ayokong pasukan yung secrets of Fatima, yung mga revelation kasi we need to prepare them. Pero yun ang doon sa alam natin, no? Yun ang isa. At ang dami doon sa mga revelations ng Fatima yon. Among yung mga bata, ano nga po yung nangyari sa kanila pagkatapos yung nun? Dalawang bata kagad naman sinabi ng Birhen Maria, si Jacinta si Francisco, ang sabi sa kanila, makakasama niyo ako. Malapit na sabi niya, and they died young. They died in their childhood, no? Opo, between 1918 and 1920 daw Nagkasunod lang halos sila. 1919 yung isa 1920 namatay si Francisco, tapos si Jacinta. Jacinta I think was the youngest, no? Siya yung parang ang kulit-kulit pag may movie, di ba? Yan, sa movie, yan ang makikita mo. Siya yung malakas magdasal, yung Hail Mary. Sumisigaw siya. Awan ko lang kung paano sa Portuguese, no? Ave Maria din baka o Dios te salve sa Espanyol Opo. So among yung pangatlo umabot po ng she died just kailan lang, wala pang may 10 years na ba siyang namatay? Wala pa yata. Wala sandali po. Kung kailan ba siya namatay? Si Sister Lucia. Kasi ano po yung nangyari sa kanya? Ano yung nangyaring she was told by the Blessed Mother, no, you will live long. And you will live to write down, to make sure that my messages to you are kept. At siya, sa kanya binigay yung secrets At siya ang nagsabi sa mga papa. Siya nagbigay ng mga secrets na yun. Kasi I think part of the statements ng Blessed Mother ay itong mga tinatawag na secrets of Fatima. Ito yung ibibigay mo to the Vicar of Christ, no? Para sila alam nila yon. And then she entered the Carmelite Monastery. Ayun, sinabihan po pala siya ng ating Inang Mahal. Sabi, kasi tinanong yata niya ni Sister Lucia, ano mangyayari sa akin, sabi niya, yung dalawa makakasama ko na. I shall take Francisco and Jacinta soon, sabi niya. Pero ikaw,
you will remain a little longer. Kasi Ano, daw, little longer, Sus Maria. Eh, Umabot siya matagal. ng 90 plus na yata si Lucia nung mamatay. kasi daw, sabi ni Virgin Mary, Jesus wishes you to make me known and loved on earth. He wishes also for you to establish devotion in the world to my immaculate heart. Right. Aba, talaga naman. Hindi naman natin masasabing hindi naging worldwide yung ating devotion namon, Oy, di ba? kita mo yan. Kaya nga yung si Lucia, when she stayed in the monastery ng mga Carmelites, medyo pinupuntahan siya ng mga papa noon, ha? Kinakausap Opo. siya. Imagine mo yung ako nung nandun ako sa Europe, nangarap ako na one day makausap ko sana siya because there was a way na you could talk to her. Sasama ka lang sa mga cardinal na pupunta sa kanya. Oo, kayo kayang-kaya niyong gawin yun, Among. Sana hindi ako nagkaroon ng opportunity. Yeah. Pero di bale, basta't yung mahalaga, alam po natin na yung mga sikretong sinasabi nila ay naging totoo at nung namatay si Sister Lucia, Feb 13 din pala, Among, Yes. 2005. She was 97. Imagine, 13. Right, Sabi nga ni Among Joel, yung iba, pag superstition, sinasabi nila, yung 13 malas. Pero sa ating mga Katoliko, yung 13. Ay, napakahalaga. Napakahalaga. Na pag October 13, kapistahan at ng pagpapahayag ng ating Inang Birhen sa lugar na tinatawag nating Fatima bilang ang Nuestra Señora del Santo Rosario. Of course, she came to be better known as Our Lady of Fatima, no? Opo. Kasi usually naman ganun kung saan yung lugar siya nandoon at nangyari, siya yung doon siya sumisikat. Halimbawa, sa Lourdes, pero ang pangalan na ginamit niya, Je suis l'Immaculée Conception. Sabi niya, I am the Immaculate Conception. O yan. Among, konting background. Kasi po pag narinig natin yung pangalan na Fatima, di ba naiisip natin Arabo o Muslim? Bakit? I think that is really, it's one of the names that is very much acceptable to the Muslims, no, sa mga kapatid natin. Yung si Apo yata ba yun, no? Anak ng propeta. Anak yata. Yung anak niya si Fatima. No? Although they say Fatima, saya Fatima. May kaugnayan siguro yung dalawang names. Sabi ko lang kung Opo. Yung sabi nila, Among, kasi yung, di ba yung Iberian Peninsula, nasakop yan ng ating mga kapatid na Moors o Muslim. So marami doon yung mga lugar, yung pangalan, Arabic. Di ba sa Espanya, Al-Andalus. Al-Andalus. Yung tawag natin, Alhambra. Tapos sa Portugal, halos marami din. May areas din sa Portugal na naabutan din sila. Inabutan din. So yung Fatima, isa sa mga lugar na inabutan o at least yung pangalan naging Arabic. Tingnan naman natin ano yung nangyari. Mas naging sikat ang lugar. Yes, because of Our Lady's appearance doon. So, yun po yung, kasi may nagtatanong kung minsan, di ba Fatima, especially yung mga kapatid nating galing ng Middle East, kasi common yung pangalan na Fatima. So, pag tinatanong po nila, yun yung kasagutan. Oo. Meron akong kilalang Fatima na sikat din, no, sa radyo lalo na. Kilala mo? Sino po? Ayun, tumatangong si Manong doon. Naku, yung mga panahon po ninyo yes, yan. Ade, yung si Fatima, yung batang kasama ni Father Jerry Orbo, Soriano, no? Opo. So, si Fatima Soriano. Siguro, dalaga na yun. Oo. Meron siyang, she's physically, visually impaired, no? Challenged. Pero yun po ba yung si Fatima na kumakanta? Yes, siya yung kumakanta ng paborito ko sa kanya yung mahal ano ba 'yon? Nakalimot yung Mama Mary loves you. Yes.
Oo Tsaka yung mga nga. pag sumisimangot ka, wag sabi yung mga terms niya yun, yung sa awit. Mm. Tandem siya ni Father Father Jerry. Jerry or Boss. At si Father Jerry kumakanta din. Pag Oh yes, so kumakanta- ay nagdo-duet yung dalawa, meron sila recording. makahanap nga ng kajuwet nyo, At amo. pag nagbigay ng retreat, recollection si Father Jerry, nung kinumbida natin siya sa Santa Rita. Opo. Kasama niya si Fatima. Ngayon, dalaga na. No? Hindi na siya batang dati-dati. But I love her spirit, yung bata. Oo nga. Ayan. She At was yun yung, born visually impaired and challenged, and yet she has a great faith and a big heart. Mhm. At yun naman po yung spirit talaga na gusto sa ating gustong maibigay sa atin ng ating inang mahal. Mhm. Oh, Fatima, tama-tama yung pangalan niya. I remember nung na-meet ko siya noon Monsignor, sabi niya, bibiruan sila ni makain kami doon sa likod. Imagine ko po how you look like. Oh, kasi si Fatima ay hindi niya visually impaired o bulag. But with her touch, she can. Sabi ko, pag hinawakan mo, melon yung nasa ulo ko. Tawa siya ng tawa. Sabi ko, ay, ikaw po, sige, so pala biro ka. I don't need anymore to know how you look like. But all I know is that you're a jolly person. Ay, kinalabutan ako. And she gives yung kanyang mga thoughts. Yung, I think she was named sigurado doon. Of course. Our Lady of Oh, Fatima. usually naman po ganun, 'di ba? Yung mga sa panahon natin pag Katoliko tapos pinangalan mo yung bata kay Ang daming mga Fatima. Lourdes, ang daming Opo. mga I'm sure. Although mas common yata ang Lourdes kaysa kay Fatima. Pero marami ding mga Fatima. Opo. Ay, among, since nandyan na rin lamang tayo sa pinag-uusapan natin yan, ikwento na po ninyo ng buong buo yung inyong exhibit sa Okay. museum. Kasi related na related. Opo. Yung doon sa gallery natin sa second floor, din-display po namin. Doon may counting history ng ng Holy Rose, explanations ng kaunti. Tapos may mga pictures of the different mysteries of the Holy Rosaries. And then din-display po namin from some private collectors ang isang mga collections ng mga iba't ibang uri ng mga material na pagkagawa sa rosaryo. Alam mo yung sinabi ko sa mga bata kanina, yung naging reflection ko din yun. Bakit kaya yung rosaryo, kaya nga nabanggit natin yung San Matias kanina, no? Opo. Among so many objects, aparte siguro sa kinakain natin, mga damit nating sinusuot, o masigit pa yata sa damit nating sinusuot, na ang rosaryo ay na-adapt sa iba't ibang nagagawa nila sa mga iba't ibang uri ng materyales. Yes. Kaya may telephone wire, may simpleng bato, ang pinaka-common ay kahoy na beads, tapos mayroong mga shells, may mga yes, precious maganda. stones, may mga perlas, may plastic, may synthetic na glass, may metal, may silver, may Opo. gold, may aluminum, Oh, yes. may steel, may platinum. Ano pa? Ang Ang dami. dami. May string. Ay, sabi ko sa mga bata, alam nyo ba, hindi nyo pa napansin, sabi ko, na ang Santo Rosario ay nagagawa nila sa iba't iba, halos sa lamang klase ng... Sabi ko pa nga sa mga bata, nagtawanan sila, mayroon pang rosaryo gawa sa daliri ng tao, kako. Hay! Hindi po How sila gory. Hindi, paano po yung Father? Ito, pag wala ka rosaryo nun, isa, Our Father in Heaven, Holy Beard. Yan. Isang thumb. Tapos siya, hintuturo. Bapo Mariamip, no, binibilang mo. Eksaktong parang rosaryo din yung kamay mo. O yan po yung sabi ng lola ko noon. Kasi may mga, syempre, pag bata ka, may excuses para wag kang Right. mag-rosaryo. Sabi niya, kahit wala kang dalang rosaryo, may 10 daliri ka. Oo. O di walang lusot. Naalala mo ba yung mga kumisan, nagbibingo, naalala hindi pa nagrosaryo? O di yung butil ng mais na ginagamit ng pantakip sa bingo, yun ang ginagawa nilang pambilang sa Bapo Maria. Dumating yung patipate. Pati-pati. Ay, kalapate. Tinukay yung yung Nawala. ulit na naman siya. Hindi, ibig ko sabihin, it is so available. Ikaw, ano na yung mga nakakita ka na ba yung mga rolled paper na gawa na Opo. beads na rosary, no? Nakita mo na Ang tagal ginagawa yun, amo. Oo. Pero talagang pinagtsatsagaan at And from the simplest material to the most expensive, nagagawa nila. Extensive. Kaya That's sabi ko true. sa mga bata, alam niyo ba kung bakit?
I think because this is how widespread talaga that the Blessed Mother would like her rosary to be. Opo. At among, di ba? Available siya at any point. It symbolizes yung kanyang pangkalahatan. No? Yes. At Andyan nasa-stylize eh. Yes. Stylize, ibig sabihin, ang dami kong nakikita, nakasingsing na rosaryo. Ayan, may ring rosary. Tapos, may nagsusuot din ng bracelet Yes. na rosary. Kaya pag tinitingnan mo, wala nga namang excuse para maiwan mo yung rosaryo. Right. So, hindi mo kailangan dalhin yung pagkalaki-laking rosaryo. Kung sasabihin mo, Balki, mabubutasan yung iyong bulsa. Hindi kasya, kesyo. Ang daming Ay, nako. uri ng rosaryo na maaring dalhin. Oh, see, extensive ang materials niyan. Opo. Ako, curious ako. Balik tayo sa San Matias. Oh, sige Gusto po. ko makita, baka makadiscover sila ng iba pang uri ng materials na gagamitin ngayon. Among bong. Pero kailangan imbitahan akong maging judge. May ex-kura ng San Matias na nagpaparinig. Nako. Pero it's lovely, no? It's a beautiful exercise ito. Opo. Alam mo yung mga mongha, Opo. yan sa mga convents yan, no? And I still believe lalo sa mga monastic communities, alang hinto pa din ang paggawa nila ng ng rosaryo. Opo. Pag Ito, kailangan ko ng mga rosaries yung Rosary of the Seven Sorrows of the Blessed Mother sa Dolorosa, kinakausap ko yung mga mongha ng mga Clarisas sa sa ano ba ito? Dito sa Bataan po? Bataan. Ah. Silang gumagawa. aha. Tapos na-discover ko, may mga, di ba tagsi-7 yun, no? 7 tagsi-7 beads. 7 decades, para bang 7 decades. 7 sets of 7. So, Opo. 7. Kung minsan may siyam, may 8. Sabi ko sa mga mahal, anong nangyari? Monsignor, kung minsan naaantok na kami yata. No? Kasi nakakaligtaan nila. Kaya minsan nagdadasal sila, ginagawa din nila yun. Opo. At saka sabi niya, kasi habang normal sa amin, 10. Yung sa'yo, 7. Kaya medyo minsan, nagkakaroon ng lapsus. Ibig sabihin, Among, baka mamaya pinag-cram na naman ninyo sila. Hindi naman. Ito si Tita Shirley nag-text. Sabi niya, pwede din daw gawa sa rose petals, yung beads. Yes, yung minimix nila yan with the form of resin, no? Mhm. Kaya ang bango-bango. May mga rosaries din gawa sa magnet. Magnet? Stone. Oh. Aba, magnetite. Oo, dikit-dikit. Paano po yan? Para pag nagro-rosary ka. Hindi nahuhulog yung beads. Dikit-dikit. Merong gawa sa tactile. Dami ko nakita ng mga ibang gawa. Ng mga bato. Gawa sa buto ng baka. Mga stone. Mga bone beads. Ako, Among, gusto kong subukan yung gawa sa kasasaga. Naku, kaya lang wala Yung nang black kasasaga. and red? Opo. Kaya lang wala na. Wala Di na ba akong makita pangontrang ngayon. ano yun? Usog? Ay, hindi ko Ginagawang po alam. pulsera sa mga bata. Ganun yan. ba yun? Oo. Ako naman, Yung iniisip ano, ko, yung marami sa inyo, yung nagawa kong marami sa Santa Rita, yung tigbi, yung tinatawag nilang Lazarus Tears. Lazarus Tears. Saan po galing yun? Yung bunga ng isang ano yun, yung dikot, yung ano yun? Grass? Damo, o yung damo? malaking grass na Ah. parang palay. Parang maliit na mais. Tumutubo yun, may bunga na parang brown. They are actually known as, tignan mo nga, yung the Job's Tears yata sila. Job's Tears. Oo. Tingnan nga natin. Sige Oo. nga. It's a kind of seed and edible yun. It is a source of arena. Among, yung problema nun, baka mamaya ibababa ko lang po yung rosaryo ko. Ngangat-ngatin na ng daga. Pwede. Kasi lalanggan. Pero kailangan nga, ipatuyo mo yon. Pag tuyo na yon, alam mo, isa din yan sa mga ano yun, pwedeng, ginagawang harina, pwedeng gawing tinapay din yun, no? Yung tigbi. Pero hindi lang natin siguro kuha pa ang technology kung paano. Pero it is native to us. Mapag-aralan nga. Ito po, Among, galing kay Eliel, may kwento daw siya. Sabi niya, nung kinidnap si Ces Drilon ng mga Abu Sayyaf, nagrosaryo siya for 1 month gamit ang mga fingers. Oh. Tignan mo. And she was delivered Oh, from God. that problem, from that situation. Ang At saka galing. pag ang rosaryo mo, yung mga taliri mo, hindi ka magkakamali. Ay, opo, syempre. Makikita mo pa natin. Syempre.
Ay, tapos ito naman, may tanong naman si Carlo yata ng Arayat. Although, alam ko, nasagutan na natin ito eh. Kung yung Dios te Salve daw maaring ikanta na hindi lang Mayo, kundi pati sa buwan ng October kasi month of the Holy Rosary. Last week yata. Oo. nasagot Carlo, na yung natin sagot yun. dyan, yung awit na yan kasi para sa Flores de Mayo talaga, yung tono, no? Pero pwede ka namang kumanta ng ibang tono ng Dios Hail de Salve, Mary. na Dahil Hail ang Mary. Diyos de Salve is Hail Mary. Yes. Yapin niya yung Bapo So, Maria. yan yung Espanyol na Hail Mary. Pwede kang mag-Latin, yung Mhm. Ave Maria, o pwedeng mag-English. So, it just means, Yan yung Ave Maria Gratia Plena Mm-hmm. Domino. Yan yung inaawit na Ave Maria. Ayun. Yan, yun yung tapos inaawit sa patay. yun Kung nga bakit kasi yung kay Guno yun eh. Pero sa kasal talaga yun eh. Opo, sa kasal. Sa kasal pa, doon ko unang narinig na inaawit Mm. yun, tapos biglang in-apply sa patay. Although, wala namang masama actually, no? Kung talaga, we recite the Hail Mary. In any form of prayer, we could always put the Hail Mary, no? Mhm. Kaya lang, yun nga, yung appropriate Yung na music. areglo, yun yung aawitin natin. So, Carlo, yun yung ating sagot sa iyong katanungan. At ngayon po, mag-break muna tayo bago natin ituloy yung ating kwentuhan. If there's one more gift I'd ask of you, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter, all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter, all around, all around. Grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within, what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter, all around, all around. Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM at Among. Ayan, kasi po daw kayo ay nagtenor, kaya biglang lumulam. Naging Sino ang makulimlim. sabi niyan? Ay, secret. May nag-text lang sa akin. Natsyempo lang talagang tag-ulan ngayon. No? Mhm. Nagdala nga ako ng payong ko. Ayun. Nakakatawa nga ako kanina naglalakad ako. Kasi, dala-dala ko yung payong. Ayoko naman magpayong. Hawak-hawak ko lang. Lahat ng mga nakapayong. Tapos napansin ko, wala mga babae lahat yung may dala ng payong. Ano pong ginawa nyo? Ginawa nyo yung tungkod. Oo, parang ganon. Baston. Ayoko kasi. Natatandaan mo pa yung sinabi, yung payong courtesy. No? Mhm. Dapat turuan tayong magdala ng payong. Among, idugtong natin yan kasi yung payong na yan, alam ko maraming ancient payong na nasa museum eh. Mhm. So balik po tayo dun sa kwento ninyo kanina.
kailan po nagsimula yung ating exhibit? Kanina lang ng umaga. Kanino? O kanina lang. Alas Kanina. 10. So, kailan po matatapos? Itong kabuong, we hope it will be until itong kabuuan ng buwan ng Oktubre. Or even maybe a little beyond. No? Baka naman pwedeng ipaabot hanggang Advent. Bakit? November 15. Ang haba. Kasi po, di ba? Okay. Advent, tapos mag-Advent na naman yun. Ano? Oo, Christmas para na, palapit na. magkadugtong yung ating exhibit. Tsaka, syempre, kapag Holy Rosary, maaalala mo rin yung the first joyful mystery. Right. Yung The Annunciation. The Annunciation. Medyo kadugtong din yan ng Advent, di ba? Medyo Yes, of ginugunita course. natin. Andun na. Oo. Mhm. So, baka naman pwede, Among. Pwede pa kasi hindi naman, it's within our control naman yung ano. Hindi naman tayo ganun. Very flexible ang museum. In fact, so very, 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 very flexible. Actually, yung agenda ko dyan, para naman po pwede nating idala doon yung maraming mga PPC, maraming mga students Yeah. ng ating mga schools. Ipopromote natin yan. Okay. Actually, the whole museum, actually, pinopromote din natin sa ano, yung mga kanina nga yung Tokwing Parish. Kalimutan ko, Jesus Light of the World Parish. Yes, yata. kasi nasa Tokwing Model Community. Ang buong PPC nila kasama yung kanilang administrator, ang ating butihing archivist, anong tawag ba natin kay Among? Hindi lang kay Among Jason, hindi lang Hindi lang. technical archivist. At taga-serve ng merienda. Oo. Kasi lahat ng Sinama. pumapasok doon, hindi pwedeng hindi niya pakakainin muna eh. Opo. Siyempre, taga Santa Rita yan, Among. Siyempre. Wala lang siyang dalang Sans Rival. So, ano po yung ginawa ng mga dala-dala ng ating butihing si Among Jason? Nag-visit sila, tinignan nila yung ang museum, tapos na-check po nga sila, hindi naman nila na-expect. So they were happy na meron yung exhibit. Tapos I toured them around. Paminsan-minsan, we also bring guests doon sa ating storage room sa taas. Storage room, naku. Yung sa storage, yung ating area na mukhang antique shop. Ayun. Kung saan Kasi, nakalagay lahat parang yung workshop. Opo. Doon po kami nagtatrabaho, doon namin iniimbak yung mga antique, doon din kami lahat, no, pagkukwentuhan. Pero yung display nating gallery doon sa baba. Second floor. Among, Last 2 weeks ago, nagbisita sa atin ng curator and director ng San Agustin Church Museum. Si Father Ricky Aguilar, Order of St. Augustine. Among, kwento naman natin, paano po pwedeng pumunta sa museum? Kasi marami sa ating listeners, baka hindi nila alam kung paano umabot doon. Kung tayo po ay nasa San Fernando, punta lang po punta kayo po sa tayo University yan. of the Assumption. Ang pinakamalapit na access po ay ang first gate. Gate 1. Gate 1, kung nanggagaling kayo sa side ng seminaryo. Yes. No, coming from the highway, yung your normal route, no? Tapos pag approaching Assumption, the first gate is to your left. Of course, left lang kasi ang buong Assumption. Sabihin nyo lang po na kayo bibisita sa museum. They will allow you. Magdala lang po kayo ng ID, baka minsan kasi kung halimbawa mukhang kaduda-duda kayo, baka sabihin, nako, baka mang-hold Baka up ito mang-hold sa up. loob ng Ay, tuturuan ko sila museum. kung paano madaling makapasok. Kasi, nung una Among, di ba, yung pinapapunta po ninyo ako doon na nagsiset up pa tayo. Yes. Siyempre, pinagdududahan ako, hindi naman ako kakilala doon. Kaya lang, nung nagsimula ako Maski na mukhang antik ka, hindi ka nagdududa pa rin sila sa iyo. No? Kaya lang Among, nung nagsimula na akong nagdadala ng mga walis, tingting, walis tambo, Oo. ng trash can at ng mga dustpan. Yes. Parang dire-diretso na akong pinapapasok. Siguro naisip nila, wala namang magnanakaw na dala-dala yung lahat ng walis at kung ano-ano. Oo. Kaya, ayun, kasi kailangan din po ng volunteers ng Yes. ating museum. Kaya, yung sabi ni Among Jean noon, mag-recruit tayo. Kaya Yes. kung nais po ninyong mag-volunteer, pumunta lang po kayo doon. Among, kwento naman ninyo Yes. paano yung pag-volunteer kung sila ipagwawalisin din ninyo. Sabihin nyo lang po, I volunteer.
Huwag naman, Among. Madali lang po. Basta you just tell us. Lapitan niyo po kami dito sa museum. Gusto niyo tumulong. Okay, magpasyal-pasyal muna, makita ninyo. Kakaibang trabaho po ang sa museum. No? May oras na very exciting. May oras na very dull. May oras naman na pag talagang babad ka na, ang dami mong pwedeng gawin. Actually, yes. At ma-orient naman po kayo. Yes. Hindi naman pagpasok ninyo ng museum paglalabahin kayo ni Among Jean ng mga vestments. Hindi pwede yun. Kasi po ang ating museum ay iniingatan po natin, yan po ang parang yaman din po ng ating archdiocese yan, no? Lahat ng mga lumang kagamitan, ng mga ating mga naunang pare, no? May Opo. mga items tayo ng mga unang pare at yung mga nanggagaling din sa mga bahay ninyo, yung Yes. kasi po kung minsan pag may mga halimbawa may mga larawang kayong mga luma ay hindi nyo na alam kung paano nyo aalagaan, or you're so worried about them na hindi nyo na baka merong hindi magmalasakit na sa mga maiiwan ninyo. We are there po for you to gusto ninyong ilagak sa amin. Kaya gusto nyo i-donate o kaya gusto nyo i-loan, meron po tayo Pwede. dyan, pwede. Basta gusto nyo, paingat nyo lang sa amin para paingat. Paingatan, paiingat. Kapampangan kasi ingatan eh. Paano mo sasabihin sa Tagalog? Ay, di. Ipaalaga po. Papaalaga. We'll take care of them for you. Opo. At Among, yung kagandahan niyan, dito sa exhibit nating ito, although yung nakafocus naman po tayo dito sa Our Virgin Mary, the Rosary and the Saints, tama po ba? Yes. Kasi alala ko yung isang libro sa baba, hiniram ni Jess nung Aha. magsiset up yung Mary and the Kumuha ng Saints. ilang literature tungkol doon. Nung nagre-research siya para sa exhibit. Although focused dito sa Month of the Holy Rosary at sa ating Inang Birhen, yung exhibit, pero pwede naman pong i-introduce din sa inyo yung kabuuan ng museum. Tama ba, Among? Oo, pwede. Oo. Kasi naman yung meron po tayong mga permanent na displays na doon sa side na mga representatives po ng ating mga collections, no? Ba, sa mga tinatawag natin mga folklore na santo. Ano ba ito mga folklore Na santo. Paano po yung folklore na santo? Ito yung mga sino ba kayo itong sumulat ng libro? Nakalimutan ko na, si Araneta. May gumawa na libro tungkol sa mga early forms, mga primitive na kung tawagin. Primitive. Yung Primitive mga... na mga santo. Ito yung mga parang halos yung mismong mga taong nag-venerate nito, sila na mismo yung mga gumawa. Hindi pa mga professional carvers. No? So, Kaya kung titignan mo parang hindi mukhang magaganda. okay. And yet, they have inspired so much sa mga tao. So, ibig po ninyong sabihin na primitive, Among, yung mga santo na images. Oo. Mga inukit. Mga folklore style. Inukit parang halos ng mismong mga gusto magkaroon ng crucifix, siguro pagka mahal-mahal kung hihintay mo pa yung mga uukit, no? Sila na mismo ginawa na, tapos pinintahan. Tapos nag-develop yun into its own style, no? Oo nga. At sa mga collectors lalo na ngayon, habulan sa mga ganyan. Ang mga collectors Oo nga. ng primitive crucifixes. Alam mo, Po. nung isang araw, sa cathedral, meron akong na-discover doon na iniwan doon sa may sa ilalim ng saya ng Nazareno. Some old wooden broken crucifixes and statues. Broken. Oo, sira-sira. Iniwan nila doon. Sa mata ng mga, siguro sa mata din nung nag-iwan, ano man ang motive niya, pero I would just like to believe na hindi na niya alam, takot siyang itapon o sunugin basta. So iniwan niya doon in the hope na tayo ang magdi-dispose, at tumama siya, no? Nung makita namin doon yung apat yun, yung corpus ng crucifix. Oo. Opo. Collectibles yun, collector's items yun, mga luma, mga century old na yun. Ay, sabi ko, salamat Panginoon. So may dagdag ngayon sa collection, no? Tapos nakaroon doon, left by an anonymous donor. Wow. Under the... Baka naman, Among, kasi alam po nila kayo ay nagre-restore. Baka, yeah.
Kaya ako nagpapasalamat. Ito pa din po yung panawagan. No? Kung kayo may mga items na mga religious items na mga lumang-luma na hindi nyo na alam kung anong gagawin ninyo, o takot kayo how you want to get, maring sila sira pero pwede namang i-preserve, o kaya may mga hindi naman sira pero gusto ninyong they will be taken care of. Opo. Tawagin po ninyo ako. No? Dadami na naman yan ang mga request. Oo. Magpapagawa ng mga rosaryo at Opo, sa restore. tuwing kayo magsusurrender ng isang antik, bibigyan igagawa ko kayo na rosaryo. hindi po, biro lang yan. Pero, yan, no? Tapos, yun ang priorities po namin. Lalo na yung mga gamit ng mga pare. Baka may kaibigan kayong pare sa matagal na panahon, may naiwan siya sa inyong gamit na, halimbawa, yung kalis, yung mga crucifixes niya, o yung mga libro niya, hindi niyo po alam ang gawin. Call us, we'll pick them up. We'll take care of them. Kung hindi naman po talagang pwedeng i-preserve na, kami na po magde-dispose para sa inyo. But we will be honest with you. We will tell you kung ano man yun. Among may tanong po, interesadong pumunta sa exhibit. Tinatanong nila, this is from 0978, kung may entrance fee daw po ba yung pagpasok ng museum? Sa mga museum po actually meron po talaga, no? Bilang tulong lang kasi the museum is, but we really ang hirap ako pa natanong nun kasi Oo nga, kasi hindi nyo alam kung magkano yung entrance fee. meron po talaga, but yun ay i-remit po namin sa University of the Assumption kasi naka-host kami doon. Mura lang yata. Mura lang po, 50 50 or or basta kung ano yung magkano yung napupusuan Kapurit mo ninyong po, ibigay. kapurit mo. Hindi naman po kailangan na malaking malaki. yes, at yun ay katulong, paano ba yun, Among? Makakatulong para sa maintenance Opo. ng ating museum, ng ating Archdiocesan Museum. Among, umabot na naman tayo sa oras ng Hoy, pamamaalam. wala palang power sa inyo. Ngayon, kasi po malakas yung ulan kahapon. Kaya pala, wala daw kaya pala wala, Kaya walang hindi nakikinig at nagte-text nagte-text. yung iba. Nawalan daw ng power. Kayo lang daw, kababalik lang daw kayo ng power. Ayun, kaya pala. Kung hindi, kanina pa tayo dinadagsa ng text. Oy, bago natin siguro. Sige po. Nabanggit mo na rin lang yung exhibit, no? Bigyan natin ng maligayang bati si Brother Rolly Rodriguez sa isang naganap na Obra Sagrada exhibit. Ay, oo nga, nung weekend. Natin. Tuwan-tuwa, no? Natanggap mo ba yung text niya, no? Ang ganda nung ang ganda ng feedback both from yung successful Obra Sagrada, registered visitor 7,143. So the management of SM want a repeat. A repeat. Magtatrabaho ulit tayo. Siguro this time pwede na tayong dahil may at least may base experience na. Ayan. At Among, 2 araw lang yun, 7,000. Ibig sabihin, talagang it was patronized. Yes. Good, Talagang, very good. at least nagkaroon ng window ang mga artists natin at yung mga and mind you, ito pwede nang i-open sa mga dioceses, hindi lang sa Yes. Pilipinas kundi we can also invite the Catholic Church communities abroad, Opo. no? Lalo yung mga naghahanap ng mga artisans for their Among, batiin natin yung nanonood sa atin sa US, si Ay! Josh. nakikinig. Yes, nakikinig. Hoy, Ayan, nasa Josh. Ustream. Hi, Talaga. Josh. Hi, Josh. Oy, I saw your picture. Ang bagay-bagay mo. Kamukha mo yung Santo Domingong nag-exhibit ngayon sa museum. Exhibit. Ay, nako. Kulang lang ng balbas. Ay, wag po ninyong sasabihin yan. Baka hindi na mag-ahit. Oy, pwede. Hindi Barbaro siya- pa naman siya, no? Hindi siya gwapo pag hindi nag-aahit. Yeah. Wish you all the best, Josh. Mga di ka to. Among, umabot na naman po tayo sa oras ng ating pamamaalam. Kailangan muna nating tapusin ang episode na ito at ito'y gagawin natin sa pamamaraan ng isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganon pa man, kami po ay nagagalak
dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari ka sa de los Remedios. Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami, at pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ang inyong naging kakwentuhan at magiging kakwentuhan pa sa mga darating na araw. Si Among Jean nagpapaalam sa inyo pansamantala. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. Bye. Purihin siya at ating ibunyag. Awikan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo